makakapagtawid na yung 12 tons na truck dito sa San Juanico by Christmas time, by New Year. Mabuti naman, medyo na pabilis ang trabaho at ngayon pwede na natin buksan ito for 15 tons na truck. So malaking pagbabago, makakatawid na yung mga cargo truck natin na dati hindi nakatawid, kailangan pa magroro at umikot sa mga ibang port na ginawa natin. Ngayon ay mababawasan na yun, yung malalaki na lang ang kailangan pa sumakay sa barko. Magandang araw po sa ating lahat. Ang matatag na infrastruktura ay hindi lamang pundasyon ng pagunlad, kundi daluyan din ng mas ligtas at mabisang pagkilos ng pamayanan sa ating bansa. Sa patuloy na pagharap ng bansa sa mga hamon ng makabagong panahon, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagsusuri, pagpepreserba at pagsasaayos sa mga tulay at kalsada na nagsisilbing isa sa mga pundasyon ng ating ekonomiya. Ngayong araw, pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang on-site inspection ng San Juanico Bridge, isang kritikal na koneksyon sa pagitan ng mga probinsya ng Samar at Leyte at mahalagang ruta para sa transportasyon ng mga pasahero at kalakal sa Eastern Visayas. Ito ay bahagi ng direktiba ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH, partikular sa DPWH Region 8 na tiyaking maayos ang implementation ng safety assessment, structural strengthening activities at traffic management measures matapos ang unang pagsusuri ng Pangulo noong Hunyo 2025. Ako po si Jalen Senyal at live ninyong napapanood ang ating coverage ng mga official channels ng Radio Television Malacanang at Presidential Communications Office. Noong Hunyo 2025, personal na inspeksyon ni Pangulong R. Marcos Jr. ang San Juanico Bridge matapos matuklasan ang malalang pagkalawang at iba pang structural deterioration lalo na sa ilalim na tulay na epekto ng paglipas ng panahon at limitadong maintenance sa mga nakaraang taon. Kasalukuyan po nating natutunghayan ngayon na binibigyan ng briefing ni Secretary Vince Dizon si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa kasalukuyang rehabilitation at strengthening works sa San Juanico Bridge. Ngayong araw makakasama din natin si Engineer Louie Gumba mula sa DPWH para bigyan tayo ng kaunting project background at context dito sa inspection sa San Juanico Bridge. Sir? Magandang umaga po sa lahat. Itong bridge, ito yung nagko-connect from Samar at Leyte, pero nagagamit ito buong bansa from Luzon to Mindanao. Based isa itong steel structures ng bridge at saka isang pinakamagandang tulay sa bansa natin. Itong bridge it was built August 1969 at saka natapos din sa December 1972. So medyo may katandaan na rin yung natin yung tulay. Pero sa ngayon nung nagkaroon ng assessment sa lumabas yung assessment regarding sa San Juanico, yung kay Lazaro, nag-ano tayo ng 3 tons load limit, pero ngayon last December 10 nag-dry run kami. Ngayon passable naman siya sa 15 tons two-way. Sir, nung
unang inspection po ng ating presidente noong June 2025, ano po yung mga damage na na-identify po natin dito sa San Juanico Bridge? Madami-dami naman sa yung may mga critical damage na span is span 1, 9, 24, 28 and 42. Yung mga medyo nasira doon, yung ano niya is yung girder, may mga section loss ganun, at saka medyo hindi na siya makapal. During inspection din, thorough inspection ng Lazaro, ng ano yun, consultant na ano talaga, kasi silang may talagang capacity na ano mag-inspect ng structural na mga ganitong ano, talagang may ano, talagang sinunod namin kung anong naging resulta ng ano nila, naging assessment yung 3 tons, at saka yung direktiba ng Pangulo natin dapat yung na-emphasize lang sa dati na dapat by December madaanan na siya ng at least 15 tons yung ano niya, na maayos yung tulay natin. Pero sa ngayon patuloy pa rin kami na ano, continue pa rin yung trabaho namin ng retrofitting hanggang madaanan siya ng 33 tons na ano, load limit. So ano po yung mga ginawa nating pagsasayos dito sa San Juanico Bridge mula noong June hanggang ngayong December po? Naka-start na kami siguro mga July 1st, kasi nag-ano pa kami, kung saan kami kasi 5 months lang yung ano, nag-brainstorming muna kami una, kasi hindi naman basta-basta paano natin gagawin ito, kasi isang ano to, challenging na ano, may ano, nag-usap-usap muna, meeting sa lahat, at saka ano, para ano namin yung goal talaga na matapos namin sa 5 months. So nag-start kami portal shoring muna, kasi yun lang ang availability ng ano, ng department ng DPWH na materyales, kasi pag magano hindi na tayo mag-order pa, yung regarding sa materials, mag-order baka matagalan pa. So doon muna kami sa portal shoring, kung anong mga resources mayroon yung DPWH, doon muna kami nag-focus, kaya nagkaroon ng mga portal shoring hanggang sa huli may by mga October yun, nagsidatingan na yung mga ano, yung mga materials para for direct retrofitting. So yung iba naman na ano, direct retrofitting yung ginawa namin. Yung iba portal shoring. Yung portal shoring naman is temporary lang siya. Pag mag-retrofitting na talaga ng bridge, tatanggalin na siya yung ano, yung portal shoring. Kung sakaling may ano na, may Stop. Okay? Wala. Okay na po yung sa live. Basta pwede siya magsalita. Anytime po. Okay na? Okay. Good morning everyone. Nakabalik na tayo rito sa San Juanico Bridge. At dahil kung maalala ninyo, nung unang sinara ito at ginawang limitado ang traffic dito sa San Juanico Bridge, ay sabi namin gagawin ng DPWH, aayusin lahat ng nasira dito na hindi na-maintain ng mabuti. At we were hoping, ang aming prediction was makakapagtawid na yung 12 tons na truck dito sa San Juanico by Christmas time, by New Year. Mabuti naman, medyo na pabilis ang trabaho, at ngayon pwede na natin buksan ito for 15 tons na truck. So malaking pagbabago, makakatawid na yung mga cargo truck natin na dati hindi nakatawid, kailangan pa mag-roro at umikot sa
mga ibang port na ginawa natin. Ngayon ay mababawasan na yun. Yung malalaki na lang ang kailangan pa sumakay sa barko. But meron pa rin plano para medyo ma-alleviate yung sitwasyon na yon. There is a plan from the local government, Mayor of Tacloban has brought it up, na paggabi, pag mas madalang ang traffic, baka pwedeng gawin ay magpadaan ng one-way lang kahit yung malalaking truck. Kasi kung sa ngayon, two ways, 15 tons. So 15 tons na magkabila. Pag one-way na lang, kahit 30 tons, kayang tumawid. Pero one-way lang. So ang gagawin, yung LGU, yung magkabilang LGU, sila magta-traffic para tiyakin na one-way lang ang takbo. So isasara yung one side. Kagaya pagka tinatrabaho yung kalsada, ganun. That's the same idea. So we will explore that possibility para naman mas maging magaang mas maging magaang ang ginagawa ng mga transportation workers na tumatawid at mas mapapabilis at hindi lang yon ay siyempre makakapagbalik sila sa dati nilang binabayaran na ngayon nagbabayad pa sila para sumakay sa barko ay baka mabawasan yung kanilang kailangan bayaran, which will also bring down transport costs, which will also bring down the price of goods. So it's ganun kahalaga itong trabahong ginawa dito. Kung makita ninyo yung mga section na talagang malaki ang sira ay linagyan na muna ng reinforcement. Ito yung malalaki na bakal, yan ang reinforcement para habang inaayos yung sa ilalim, yung mga nakikita natin dyan, yung mga nakalawang, yung mga bolt na nawala na, yung mga pin na nawala na, yan ang ginagawa nila ngayon. Ang ating, we are hoping for the total return of the bridge's function to allow 33 tons two ways by the middle of when do we think we can? Third quarter of 26. Hopefully by the middle of next year, third quarter of next year, fully functional na ito. I hope that this serves as a lesson to all future administrators of in government, of all government workers who have anything to do with this. The retrofit cost us 1.1 billion pesos. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos. Wala tayong gagastusin na kahit na ano, yun lang. MOE lang yun. That's the MOE of DPWH. Nakasama dyan. Kasama yan sa MOE ng DPWH. Kung saan napunta, kaya hindi na nag-inspeksyon, kaya tayo nagkaganto. Sana naman, itong experience natin na ito, matuto na tayo na napaka-importante na tayo ay continuing maintenance. Ngayon, tinanong ko sa ating mga engineer, kung tama ang ating pag-maintain, kung tama ang ating pag-ayos, magkakaroon ba tayo ng malaking retrofit in so many years? Ika nila, basta't maayos ang maintenance, hindi na tayo kailangan mag-retrofit. Siguro mag-repaving o ganyan, pero madaling trabaho lang yan. Pero hindi na natin kailangan gawin ito ulit. Basta't maayos ang tuloy-tuloy, constant and regular maintenance ang gagawin. That is what's the most important lesson I think that we should all learn from this. Ang laking sagabal sa commerce dito sa Region 8 ang nangyari dito dahil sa pagsisira nakita natin maraming sira dito sa San Juanico. At it's not just convenience, but it is cost, it is food supply, it is the raw material for some of our manufacturers. It is of course the goods that are being sold in the stores. Lahat yan naapektuhan. Kaya again, I hope that this is a lesson to us and of all of those in the future whose responsibility will be to look after our thoroughfares, that to always remember the experience of San Juanico Bridge,
that if we had only maintained it, we would have saved a great deal of problems. Not only that 1.1 billion pesos that we spent, kung hindi yung sakripisyo na dinaanan ng ating mga truck, ating mga tindahan sa Samar, dito sa Tacloban, sa Leyte, on either side. So the effect of that is much much bigger than just the bridge. Kaya yun ang ating laging kailangan isipin, at matuto na tayo. Alam naman natin kung paano gagawin para maiwasan yung ganyang klaseng sitwasyon. But I'm very happy that I'm able to say now it is very close to our deadline, and so the San Juanico Bridge is partially finished. It will be finished next year. The repair of San Juanico Bridge is partially finished. It will be finished next year, so that the bridge will be able to take again the load of 33 tons going both ways. All right? Maraming salamat. Damo salamat. Thank you. Thank you, Mr. President. San Juanico Bridge. At dahil kung maalala ninyo, nung unang sinara ito at ginawang limitado ang traffic dito sa San Juanico Bridge, mabuti naman, medyo na mabilis ang trabaho. At ngayon, pwede na natin buksan ito for 15 tons na truck. Dati hindi nakatawid, kailangan pa mag-roro at umikot sa mga ibang port na ginawa natin. Yung malalaki na lang ang kailangan pa sumakay sa barko. We are hoping for a total return of the bridge's function to allow 33 tons two ways. Hopefully by the middle of next year, third quarter of next year, fully functional na ito. I hope that this serves as a lesson to all future administrators. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos, constant and regular maintenance ang gagawin. That is what's the most important lesson I think that we should all learn from this. But I'm very happy that I'm able to say now it is very close to our deadline, and so the San Juanico Bridge is partially finished. It will be finished next year.